ipinagpalit sa bago. Itinapon ng anak na parang basurang walang silbi. Akala ni Ricardo, ang pera niya ang magdidikta ng aking hininga. Ngunit sa bawat luhang pumatak sa lupang nilalamas ko, isang mas matibay na babae ang isinisilang. Mula sa putik, babangon ako. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak kong ipinagtabuyan ng mundong ito. Kaya mo bang makinig sa isang pusong nadurog na muling nabubuo? Sigurado ka na ba rito, Ricardo? Baka kung anong sabihin ng mga tao kapag nalaman nilang ibinalik niyo si Lara sa ampunan. Ang malamig na tinig ni Doña Aurora na tila isang patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi sa loob ng marangyang silid-aklatan. Ma, business is business. Lara is a liability. Isang kapansanan na hindi kayang ayusin ng pera. Kailangan natin ng tagapagmana na perpekto. Hindi isang batang bingi na hanggang ngayon ay hindi man lang makabigkas ng aking pangalan. Sagot ni Ricardo, ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba hindi isang buhay na bata ang kanyang pinag-uusapan, kundi isang depektibong produkto sa kanyang kumpanya. Sa labas ng pinto, nakatayo si Elena. Yakap-yakap ang isang maliit na kahon na naglalaman ng kanyang regalo para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ito ay isang ukit na gawa sa luwad. Isang imahe nilang tatlo, si Ricardo, siya at si Lara, na masayang magkahawak kamay. Ilang linggo niyang pinagpuyatan ng bawat detalye nito. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga kamay sa pagmasa ng matigas na lupa. Iniisip na ito ang magsisilbing simbolo ng kanilang pagkakaisa sa kabila ng lahat. Ngunit sa isang iglap, tila nawala ng lakas ang kanyang mga bisig. Ang kahon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at lumubog sa makapal na alpombra. Walang anumang tunog na nalikha ang pagbagsak, ngunit sa loob ng dibdib ni Elena, naramdaman niya ang isang nakabibinging pagkawasak. Tila bawat hibla ng kanyang puso ay napigtal habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang salitang liability. Liability. Ang batang bawat gabi ay pinapatulog niya sa pamamagitan ng banayad na haplos dahil hindi nito naririnig ang kanyang mga oyayi. Ang batang natutong ngumiti sa kanya sa kabila ng katahimikan ng mundo nito. Sa paningin ng lalaking minahal niya ng 10 taon, si Lara ay isang pagkakamali lamang na kailangang burahin upang mapanatili ang dangal ng pamilya. Hindi pa doon natapos ang pasakit. Sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya sa ibabaw ng lamesa ang isang kulay gintong sobre. Isang imbitasyon para sa isang engrandeng pagtitipon sa susunod na linggo. Isang matchmaking event para sa nag-iisang tagapagmana ng mga De La Vega. At sa tabi nito, nakalatag ang isang puting papel na may pamilyar na lagda sa ibaba. Ang mga salitang petition for annulment ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Nilalamon ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Napaatras si Elena. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Napatingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang silid ni Lara. Sa loob ng silid na yon, payapang natutulog ang isang anghel na walang kamuwang-muwang na ang mundong binuo para sa kanya ay gumuho na pala bago pa man sumikat ang araw. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng pagtitiis ko? Ang tanong niya sa kanyang sarili, habang ang bawat butil ng luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi, bumabakas sa tuyong balat ng kanyang mukha. Ang 10 taon ng pagiging masunuring asawa, ang pagtalikod sa sariling pangarap sa sining para maging isang dekorasyon lamang sa buhay ni Ricardo, at ang pagmamahal na ibinuhos niya sa isang batang itinuring niyang sariling laman at dugo. Lahat ba ito ay itatapon na lamang na parang isang lumang gamit na wala ng pakinabang? Tumingala si Elena. Sinusubukang pigilan ang hikbi na nais ko mawala sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng marangyang mansyon na dati ay
itinuturing niyang kanlungan. Naramdaman niya ang isang matinding ginaw na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat ginto at kristal sa paligid ay tila mga malamig na saksi sa kanyang pagkapahiya at pagdurusa. Diyos ko, saan ako lulugar sa mundong ang tanging batayan ng pagkatao ay ang kinang ng yaman at ang perpeksyon ng anyo? Ang bulong niya sa hangin na tila humihingi ng sagot sa gitna ng nagbabadyang bago sa labas ng bintana. Habang ang bawat patak ng ulan ay nagsisimulang humampas sa malalaking bintanang kristal, ang bawat hampas nito ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang pusong nagdurugo. Alam ni Elena na sa gabing ito, ang babaeng laging sumasagot ng opo at laging yumuyukod sa bawat utos ng mga De La Vega ay tuluyan ng namatay sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa likod ng hapdi at pait, may isang mitya ng galit ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang nasa kabilang silid na balak nilang itapon sa kawalan ng walang kalaban-laban. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Hindi nagtagal at naramdaman ni Elena ang isang mabigat na presensya sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng lumang papel at kapangyarihan ay sapat na para makilala niya ang kanyang biyenan. Narinig mo naman siguro ang lahat, hindi ba? Ang boses ni Doña Aurora ay walang bahid ng pagsisisi. Tila ba pinag-uusapan lamang nila ang lagay ng panahon. Huwag mo kaming sisihin, Elena. You had 10 years, 10 taon para bigyan ang pamilyang ito ng tagapagmana. But you failed. Isa kang makinang hindi gumagana. At ngayon, pati ang batang kinuha natin para pagtakpan ang pagkukulang mo ay nagdala pa ng kahihiyan. Dahan-dahang humarap si Elena. Ang kanyang mga mata ay tuyo na, ngunit may hatid na talim na ngayon lamang nakita ng matanda. Ang tingin niyo po ba, sa amin ni Lara, ay mga gamit lamang na kapag may kaunting gasgas ay pwede nang itapon sa basurahan? Tao kami, Mama, may puso at nararamdaman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora. Puso? Sa mundong ito, Elena, ang puso ay para lamang sa mga mahihina. Look at you. Walang pera, walang pamilyang babalikan. If you leave this house, you are nothing. Kaya kung ako sa'yo, lulunukin ko ang pride ko at tatanggapin ang annulment papers. Baka sakaling bigyan pa kita ng kaunting barya para makapagsimula ka. Hindi sumagot si Elena. Tinalikuran niya ang matanda at naglakad patungo sa silid ni Lara. Sa loob ng maliit na kwarto, ang bawat gamit ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga gabing puno ng pangarap na ngayon ay naging abo na. Kinuha niya ang isang lumang maleta. Ang maletang dala niya noong unang beses siyang pumasok sa mansyong ito bilang asawa ni Ricardo. Ngunit sa halip na mga mamahaling damit, ang tanging inilagay niya roon ay ang mga simpleng kasuotan ni Lara at ang pinakaingat-ingatan niyang kayamanan, ang mga kagamitan sa paglilok ng kanyang yumaong ama. Ang bawat kahoy na hawakan ng kanyang mga pait ay selyado ng pawis at pagmamahal ng taong nagturo sa kanya na ang tunay na sining ay nagmumula sa pagdurusa. Mama, ang munting tinig ni Lara ay bumasag sa katahimikan. Ang bata ay nakaupo na sa kama. Kinukuskos ang kanyang mga mata habang nakatingin sa maletang iniimpake ng kanyang ina. Bagamat hindi naririnig ni Lara ang ingay ng paligid, ramdam niya ang bigat ng emosyon sa hangin. Ngumiti si Elena, isang ngiting pilit ngunit puno ng pangako. Gamit ang kanyang mga kamay, mabilis siyang sumenyas kay Lara. Aalis tayo, anak. Maglalakbay tayo sa isang lugar kung saan walang sino man ang magsasabi sa iyong hindi ka perpekto. Binuhat ni Elena ang maleta at ang bata. At sa huling pagkakataon, dumaan siya sa harap ni Ricardo na ngayon ay nakatayo sa pasilyo
nakasandal sa pader habang may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan, ngunit nanaig ang kanyang garbo. Elena, huwag kang maging desperada. Saan ka pupunta sa gitna ng ganitong ulan? Ang tanong ni Ricardo, ang boses niya ay may bahid ng pangungutya. Tumigil si Elena sa harap niya. Hinubad niya ang singsing na may malaking diamante mula sa kanyang daliri. Ang singsing na dati ay simbolo ng kanyang katayuan, ngunit ngayon ay tila isang tanikalang sumasakal sa kanyang pagkatao. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang pagtama ng metal sa matigas na ibabaw ay naglikha ng isang mahinang tunog na tila naghudyat ng pagwawakas ng kanilang pagsasama. Salamat sa 10 taon ng pagtuturo sa akin na ang ginto ay hindi nakakabusog ng kaluluwa, Ricardo. Mula sa araw na ito, malaya ka na sa liability mo. At malaya na rin kami sa iyo, ang matigas na pahayag ni Elena. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon. Ang malamig na hangin at ang malalakas na butil ng ulan ay agad na sumalubong sa kanila. Binabasa ang kanyang muka at ang balabal ni Lara. Ang bawat hakbang niya palayo sa nagniningning na mga ilaw ng tahanan ng mga De La Vega ay tila isang pagbaklas sa bawat utang na loob na ipinamukha sa kanya sa loob ng maraming taon. Naglakad sila patungo sa Ben Cebuit. Ang kanyang mga sapatos ay lumulubog sa maputik na kalsada. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa mga saktit at sipayong kanyang dinanas. Sa ilalim ng madilim na langit, habang naghihintay ng huling biyahe patungo sa probinsya, naramdaman ni Elena ang panginginig ni Lara sa kanyang bisig. Ngunit sa gitna ng dilim at lamig, napansin ni Elena ang isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang itim na sasakyan sa di kalayuan. Hindi ito gumagalaw. Tila ba may matang nakabantay sa bawat galaw nila mula pa sa mansyon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon, mas matindi kaysa sa takot niya sa kinabukasan. Sino ang sumusunod sa kanila? At hanggang saan sila kayang habulin ng nakaraang pilit nilang tinatakasan? Ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas-butas na yero ay lumilikha ng maliliit na talsik ng putik sa sahig ng aming inuupahang silid. Ang hangin dito ay hindi amoy mamahaling pabango o sariwang bulaklak. Ito ay amoy lansa ng tuyong isda, amag, at basang alikabok. Sa loob ng 4 na sulok ng madilim at masikip na espasyong ito, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang upos ng kandila na unti-unti nang nauubos. Hinalungkat ko ang bulsa ng aking basa pang jacket. Ramdam ko ang bawat gasgas ng barya sa aking balat. 1, 2, 3. 30 piso na lamang ang natira sa akin matapos naming bayaran ang pamasahe sa bus at ang unang linggo sa barong-barong na ito. Tumingin ako kay Lara na nakaupo sa isang sulok, nakabalot sa isang manipis na kumot. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nagniningning sa tuwa kapag nakakakita ng mga bagong laruan, ngayon ay tila may bahid na ng kalungkutan at pagod. Anak, gutom ka na ba? Ang mahina kong tanong, bagamat alam kong ang tanging mararamdaman niya ay ang panginginig ng aking dibdib habang nakasandal siya sa akin. Hindi sumagot si Lara. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na uling mula sa tabi ng aming munting kalan. Dahan-dahan siyang lumapit sa dingding na gawa sa tagpi-tagping plywood. Doon, sa gitna ng kadiliman, nagsimula siyang gumuhit. Ang bawat kaskas ng uling sa kahoy ay nag-iiwan ng itim na marka. Gumuhit siya ng isang maliit na bahay, may 2 tao sa loob, at isang malaking puso sa gitna ng bubong. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking lalamunan. Ang batang ito, na itinaboy ng kanyang sariling ama dahil sa kanyang katahimikan, ay may mas malalim na pangunawa sa pagmamahal kaysa sa sino mang nakatira sa mansyong De La Vega. Sa kabila ng gutom at lamig,
Ang tanging iniisip niya ay ang aming munting pamilya. Kinuha ko ang huling piraso ng tinapay sa aking bag at iniabot ito sa kanya. Pinilit kong lunukin ang aking sariling gutom, ang aking sariling panghihina. Kain ka na, Lara. Bukas, maghahanap si Mama ng trabaho. Magiging maayos din ang lahat. Ang bulong ko, higit na para kumbinsihin ang sarili ko kaysa sa kanya. Ngunit ang bawat pintig ng aking puso ay tila bumibigat. Ang aking paningin ay nagsimulang sumayaw. Ang paligid ay unti-unting umiikot habang ang dilim sa mga kanto ng silid ay tila lumalaki at lumalapit sa akin. Ramdam ko ang malamig na pawis na namumuo sa aking noo sa kabila ng lamig ng gabi. Ang 10 taon ng pagiging marangya ay hindi ako naihanda para sa ganitong uri ng pagpapakasakit. Sinubukan kong tumayo para kumuha ng tubig, ngunit ang aking mga tuhod ay tila naging malambot na parang putik. Ang huling nakita ko ay ang gulat na mukha ni Lara habang binitawan niya ang kanyang uling. Nakita ko ang kanyang mga labi na bumubuka. Tila sumisigaw ng isang pangalan na hindi kailanman maririnig ng kanyang sariling mga tainga. Ngunit sa mundo ni Lara, ang katahimikan ay isang bilanggo. At sa pagkakataong ito, wala siyang boses para humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Dahan-dahang bumagsak ang aking katawan sa maruming sahig, kasabay ng paghina ng apoy ng kandila. Ang huling naramdaman ko ay ang maliliit at nanginginig na mga kamay ni Lara na pilit akong ginigising habang ang mundo ko ay tuluyan ng nilamon ng kawalan. Sino ang makakarinig sa pagsamo ng isang batang hindi makapagsalita habang ang tanging taong sandigan niya ay nakahandusay na at wala ng malay? Naramdaman ko ang isang mainit na dampi sa aking noo, kasunod ng amoy ng pinakuluang luya at sariwang lansa ng dagat. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at ang unang bumungad sa akin ay ang mukha ni Lara. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakahawak sa isang basang bimpo. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit bakas. Ang labis na ginhawa nang makita niyang gumalaw ako. Gising na siya. Salamat sa Diyos. Ang boses ay mula sa isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng aming higaan. Si Aling Marta, ang may-ari ng maliit na tindahan sa tapat, ang tumulong kay Lara nang makita nitong humihingi ng saklolo ang bata sa gitna ng ulan. Pasensya na po, Aling Marta. Napagod lang po siguro ako. Ang mahina kong tugon habang pinipilit kong bumangon. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay tila mabigat na bakal, ngunit ang gutom sa aking sikmura ay napalitan ng isang kakaibang uri ng determinasyon. Pagkalipas ng ilang araw, habang pinagmamasdan ko ang malawak na pampang matapos ang isang malakas na bagyo, napansin ko ang kulay ng lupa sa gilid ng burol. Ito ay malagkit, mapula, at pamilyar sa aking mga daliri. Naalala ko ang aking ama, ang bawat haplos niya sa luwad bago ito maging isang obra maestra. Ang putik na tinatapak-tapakan ng marami ay ang tanging bagay na alam kong magliligtas sa amin. Nagsimula akong kumuha ng lupa. Iniuwi ko ito sa aming maliit na silid, nilinis at dahan-dahang minasa. Ang bawat pagpiga ko sa malambot na putik ay tila pagpiga rin sa lahat ng sakit at galit na iniwan sa akin ni Ricardo. Sa bawat ikot ng aking mga kamay, nabubuo ang isang hubog, isang florera na hindi perpekto ang anyo, ngunit may kaluluwa. Lara, halika rito. Ang senyas ko sa aking anak. Ipinakita ko sa kanya ang mga tuyong florera. Kinuha ni Lara ang kanyang mga pintura, ang huling gamit na isinalba ko mula sa mansyon. Walang ingay, walang salita, ngunit ang bawat hagod ng kanyang pinsel sa ibabaw ng luwad ay tila isang awit ng kalayaan. Gumuhit siya ng mga isda na tila sumasayaw sa ilalim ng dagat at mga ibon na lumilipad patungo sa araw. Ang aming munting silid na dati ay amoy dusa, ngayon ay napuno ng halimuyak ng basang lupa
at makukulay na pangarap. Ang mga florerang ito ang dinala ko sa lokal na pamilihan. Noong una, marami ang nagtataka, ngunit nang makita nila ang mga guhit ni Lara, tila nahulog ang loob ng bawat makakita rito. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng aking mga tinda sa ilalim ng isang lumang tolda, isang anino ang tumakip sa aking pwesto. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, tila hindi nababagay sa magaspang na buhangin ng aming nayon, ang nakatitig sa isa sa mga gawa ni Lara. Dahan-dahan niyang itinaas ang florera. Sinusuri ang bawat linya at kulay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Isang emosyong matagal ko nang hindi nakikita mula sa mga tao sa lungsod. Sino ang gumawa nito? Ang tanong niya sa isang malalim na boses. Ang kanyang pananalita ay formal, amoy Manila, at may dalang awtoridad na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ako po ang naghubog at ang anak ko po ang nagpinta, ang sagot ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses habang nakahawak ako sa maruming laylayan ng aking palda. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Ang lalaking ito ay hindi taga rito. At sa mundong iniwan ko, ang atensyon ng mga tulad niya ay madalas na nagdadala ng masamang balita. May kakaiba sa sining na ito. May naririnig akong boses sa kabila ng katahimikan ng mga guhit. Ang bulong ng lalaki habang hindi inaalis ang tingin sa obra ni Lara. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng isang card na ginto ang mga letra. Gusto kong bilhin ang lahat ng ito at gusto kong makausap ka tungkol sa isang pagkakataon sa lungsod. Nanigas ang aking buong katawan. Ang lungsod? Ang lugar kung saan ako itinuring na basura? Tumingin ako kay Lara na masayang naglalaro sa tabi ng dalampasigan. Ang pagkakataong ito ay maaaring maging ginto mula sa putik o isang patibong na muling hihila sa amin pabalik sa impyernong aming tinakasan. Sino ang taong ito at ano ang magiging kapalit ng kalayaang dahan-dahan naming binubuo sa gitna ng katahimikan? Matapos umalis ng estrangherong nagpakilalang si Ginang Julian, isang kilalang curator ng sining sa Maynila, tinitigan ko ang mga perang papel na iniwan niya sa aking palad. Ito ang unang pagkakataon na kumita ako mula sa sarili kong pawis, hindi mula sa buwan ng sustento na ibinibigay ni Ricardo na parang isang limos. Ramdam ko ang init ng pag-asa, isang maliit na apoy na nagbibigay liwak sa madilim naming silid. Ngunit ang bawat liwanag ay may kaakibat na anino. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at marangyang mansyon ng mga De La Vega, hindi natutulog ang inggit at poot. Isang litrato ang kumalat sa social media, isang post mula sa isang blogger na bumisita sa aming nayon. Tampok ang mga florerang gawa namin ni Lara. Isang munting sining na sana ay nanatili na lamang sa dilim. Hindi maaari ito. Hindi ko papayagang magtagumpay ang babaeng iyan gamit ang pangalang De La Vega. Ang mariing bulong ni Doña Aurora habang nakatitig sa screen ng kanyang tablet. Para sa kanya, ang tagumpay ko ay isang insulto sa kanyang kapangyarihan. Isang basura na itinapon niya ay hindi dapat muling kuminang. Isang hapon, habang masaya kaming nagluluto ni Lara ng simpleng hapunan, naramdaman ko ang isang kakaibang panginginig sa lupa. Hindi ito lindol, kundi ang yabag ng mga mabibigat na bota na papalapit sa aming munting dampa. Hindi pa ako nakakalabas ng pinto nang biglang bumukas ito ng marahas. Tatlong lalaking nakaitim ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay tila mga batong walang damdamin. Wala silang sinabi. Kinuha nila ang mga kahoy na pamalo at sinimulang bayuhin ang aming mga gawa. Ang mga florerang dahan-dahan naming hinubog, ang mga obrang ilang gabi naming pinuyatan ni Lara, ay isa-isang naghihiwalay at nagiging maliliit na piraso sa sahig. Ang tunog ng pagkakadurog ng luwad ay tila isang malakas na daing ng pusong muling pinagtataksilan. Ang bawat pirasong tumatalsik ay tila humihiwa sa aking balat. Huwag, pakiusap,
Huwag ang mga yan. Ang sigaw ko habang pilit kong itinutulak ang isa sa mga lalaki. Ngunit isang malakas na tulak ang isinagot niya sa akin, dahilan para tumama ang aking likod sa matigas na dingding. Si Lara ay nakasiksik sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga, bagamat wala siyang naririnig. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kilabot habang pinapanood ang pagkadurog ng kanyang mga pangarap. Ang uling na ginagamit niya sa pagguhit ay nadurog din sa ilalim ng mabigat na bota ng isa sa mga tauhan. Nang matapos ang paninira, tiningnan ako ng pinakapuno nila. Isang babala lang ito, Elena. Huwag mong isiping makakatakas ka sa anino ni Doña Aurora. Ang putik ay mananatiling putik kahit anong hugis ang ibigay mo rito. Iniwan nila kaming nasa gitna ng kaguluhan. Ang bango ng basang lupa na dati ay nagbibigay ng inspirasyon, ngayon ay amoy ng pagkatalo. Lumapit ako sa mga durog na luwad. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Habang pinupulot ang isang piraso ng leeg ng florera kung saan nakaguhit ang isang maliit na pakpak ng ibon, hindi ako umiyak. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding init na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang uri ng galit na hindi nakakasunog, kundi nakakapagpatigas ng loob, gaya ng luwad na kailangang dumaan sa apoy para maging matibay. Tumingin ako kay Lara at niyakap siya ng mahigpit. Hindi tayo susuko, anak. Kung dudurugin nila tayo, muli tayong bubuo. Mas matibay, mas matatag. Ang bulong ko sa kanyang buhok, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa pinto. Ngunit bago ko pa man maayos ang gulo, isang pamilyar na anino ang humarang sa liwanag ng papalubog na araw. Isang lalaking nakatayo roon, ang kanyang mamahaling sapatos ay nakatapak sa mga durog naming obra. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at isang uri ng pagsisisi na tila huli na para sa lahat. Elena, ano ang nangyari rito? Ang tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang estranghero sa aking pandinig. Tumingala ako sa kanya, hindi bilang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Bakit ka narito, Ricardo? Napunta ka ba para tapusin ang sinimulan ng iyong ina? Elena, itigil mo na ang katigasan ng ulo na ito. Babayaran ko ang lahat ng nasira. Doble, triple. Sabihin mo lang ang halaga at magpapadala ako ng tseke bukas na bukas din. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Ricardo ay tila mga barya na itinapon sa isang pulubi. Malamig at walang pakundangan. Tiningnan ko siya habang dahan-dahan kong pinupulot ang mga piraso ng basag na luwad sa paanan niya. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ng hayop, makintab at walang bahid ng dumi, ay nakatapak sa mismong pangarap na binuo namin ni Lara mula sa alabok. Sa bawat salita niya, lalong tumitindi ang distansya sa pagitan namin. Isang bangin na hindi kailanman matatawid ng anumang halaga ng salapi. Ang akala mo ba, Ricardo, lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapat na presyo? Ang bawat puyat ko, ang bawat haplos ni Lara sa mga obrang ito, sa tingin mo ba ay mababayaran yan ng mga tseke mo? Ang mahina kong tugon, ngunit ang bawat pantig ay puno ng bigat ng aking hinanakit. Lalapit sana siya para hawakan ang aking balikat, ngunit mabilis akong umiwas. Ang kanyang presensya ay tila isang laso na sumisira sa payapang hangin ng aming maliit na nayon. Sa sandaling iyon, lumabas si Lara mula sa likod ng isang lumang aparador. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi siya tumakbo patungo kay Ricardo gaya ng dati. Sa halip, mas lalo siyang sumiksik sa aking likuran. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng aking maruming damit. Lara, anak, hindi mo ba nakikilala si Papa? Ang tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat nang makita niyang tila isang estranghero
ang tingin sa kanya ng sariling anak. Sa mundo ni Lara, ang isang ama ay dapat na tagapagtanggol, hindi ang dahilan ng pagguho ng kanyang tahanan. Umalis ka na, Ricardo. Hindi ka kailangan dito. Ang pamilyang sinira niyo ni Doña Aurora ay wala na. Ang mariin kong sabi habang itinuturo ko ang pinto. Nang hindi siya kumikilos, tinalikuran ko siya at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga kalat. Nakita ko siyang yumuko at may pinulot mula sa mga durog na gamit sa sahig. Ito ay isang luma at lukot na sobre na tila nahulog ng isa sa mga tauhan ni Doña Aurora kanina. Akala ko ay basura lamang ito, ngunit nang makita ko ang mukha ni Ricardo habang binabasa ang nilalaman nito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang papel na hawak niya ay nanginig sa kanyang mga daliri. Ito ang mga liham na isinulat ko sa kanya noong mga unang taon ng aming pagsasama. Mga liham ng pag-ibig at pagsusumamo na inakala kong hindi niya sinasagot dahil wala na siyang pakialam. Ngunit sa likod ng mga liham na yon ay may mga dokumentong nanggaling sa ospital kung saan isinilang si Lara, mga katotohanang itinago ni Doña Aurora sa aming dalawa. Napatingin si Ricardo sa akin, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng katanungan at kilabot. Elena, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit itinago ni Mama ang katotohanan ito tungkol sa pinagmulan ni Lara? Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Ngunit sa lalim ng kanyang pagkagulat, alam kong may isang malaking kasinungalingan ang lalong nagpabaon sa aming pagsasama sa ilalim ng lupa. Ang katahimikan sa loob ng aming dampa ay naging mas lalong nakabibingi habang ang bawat lihim na pilit itinago ay dahan-dahang lumulutang sa ibabaw ng malabong tubig ng nakaraan. Ano ang tunay na ugnayan ni Lara sa pamilya de la Vega na ikinatakot ni Doña Aurora kaya kailangan niya kaming itapon sa kawalan? Tila isang panaginip ang lahat. Ang amoy ng malansang isda at basang lupa sa nayon ay napalitan ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling kandila na may amoy ng lavender at vanilla. Narito ako ngayon sa gitna ng isang engrandeng bulwagan sa Maynila, ang katahimikan na aking unang solo exhibition. Ang bawat piraso ng galyon at florera na nakapatong sa mga puting pedestal ay hindi lamang gawa sa luwad. Bawat isa rito ay piraso ng aking kaluluwa na muling nabuo mula sa pagkakadurog. Hindi ko nasuot ang aking maruming duster. Nakasuot ako ng isang simpleng asul na dress na gawa sa lokal na hinabing tela, ang kulay ng dagat sa probinsya kung saan ko natagpuan ang aking sarili. Ang aking mga kamay, bagamat may mga bakas ng kalyo at maliliit na pilat mula sa paggawa ng gom, ay malinis at punong-puno ng dangal. Sa tabi ko, si Lara ay mukhang isang anghel sa kanyang puting damit, abala sa pagpapakita ng kanyang mga guhit sa mga bisitang manghang-mangha sa kanyang talento. You look breathtaking, Elena. I told you, your silence speaks louder than their noise. Ang bulong sa akin ni Ginang Julian habang pinagmamasdan namin ang dagsa ng mga taong nagnanais bumili ng aming mga obra. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang nabulabog ng bumukas ang malaking pinto ng gallery. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumating. Ang hangin ay tila biglang naging malamig at ang mga bulungan ng mga tao ay tila huminto. Pumasok si Doña Aurora, suot ang kanyang pinakamarangyang terno at ang mga alahas na tila baluti para itago ang kanyang nanginginig na galit. Sa likuran niya, nakasunod si Ricardo, mukhang pagod at hindi mapakali. Naglakad ang matanda patungo sa akin. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hamon. Huminto siya sa harap ng isang malaking florera kung saan nakaguhit ang isang ibong nakakulong na dahan-dahang nakakawala sa mga rehas. So, ito na pala ang pinagkakaabalahan mo, Elena? Ang gamitin ng apelyido namin para maging tanyag? Ang panimulang sipayo ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay sapat na malakas.
para marinig ng mga malalapit na bisita. Ang akala mo ba ay mabubura ng mga basong gawa sa putik ang katotohanang isa ka lamang hamak na babaeng itinapon dahil sa kawalan ng silbi? Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Lara sa aking kamay. Tiningnan ko ang aking biyenan ng diretso sa kanyang mga mata. Wala na roon ang takot. Wala na roon ang pagnanais na makuha ang kanyang pagsang-ayon. Hindi ko ginagamit ang pangalan niyo, Aurora. Ang sining na nakikita mo ay gawa ng aking mga kamay at ng puso ng aking anak. Ang pangalang De La Vega ay sa inyo na. Itabi niyo sa inyong mga kayamanan. Dito sa gallery na ito, ako ay si Elena, ang inang hindi sumuko. Ang aking mahinahon, ngunit matatag na sagot. Narinig ko ang mahinang pagsinghap ng mga tao sa paligid. Namula ang mukha ni Doña Aurora sa matinding kahihiyan, ngunit hindi siya basta-basta susuko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting alam kong may dalang kamandag. Talaga? Akala mo ba ay ganito lang kadali ang lahat? Alam mo ba kung kanino galing ang disenyo ng mga obrang ito? Ang malakas niyang tanong habang itinuturo ang mga gawa ko. Inilabas niya ang isang folder at itinaas ang mga papel na may mga sketch na tila kaparehong-kapareho ng mga disenyo ko. Ang mga ito ay pag-aari ng De La Vega Foundation. Magnanakaw ka, Elena. Pinagnakawan mo ang kumpanya ng asawa mo para magkaroon ng karera. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng bulwagan. Ang mga kamera ng press ay nagsimulang mag-flash. Ang bawat liwanag ay tila mga kidlat na tumatama sa aking pagkatao. Tiningnan ko ang mga papel, mga disenyong kailanman ay hindi ko nakita ngunit sadyang ginawa para magmukhang sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang paglapit ni Ricardo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na boses mula sa likuran ang bumasag sa tensyon. Ang aming munting tagumpay ay tila muling mahuhulog sa hukay ng kasinungalingan. Paano ko mapapatunayan ang aking katapatan sa harap ng mundong mas pinaniniwalaan ang kapangyarihan kaysa sa katotohanan? Ang mga flash ng kamera ay tila mga puting kidlat na paulit-ulit na bumubulag sa aking paningin. Bawat isa ay tila isang hatol ng pagkakasala sa harap ng maraming tao. Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting naging isang malakas na ugong, isang dagat ng pagdududa na pilit akong nilulunod. Nakita ko ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Doña Aurora, ang ningning ng tagumpay sa kanyang mga mata, habang iwinagayway niya ang mga pekeng dokumentong sadyang ginawa para sirain ang aking dangal. Ano, Elena? Bakit hindi ka makapagsalita? Ang bulyaw ni Doña Aurora, ang boses niya ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong bulwagan. Ganyan ba talaga ang utang na loob mo? Matapos ka naming pakainin at bigyan ng bubong, nanakawan mo pa ang pamilyang nagligtas sa iyo mula sa putik? Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang bawat salita niya ay tila mga latigo na humahagupit sa aking likuran. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong kanina lamang ay nagpupuri sa akin. Ngayon ay puno na ng paghamak ang kanilang mga tingin. Ngunit nang yumuko ako, nakita ko ang aking mga kamay, ang mga kalyo, ang mga maliliit na pilat, ang mga bakas ng lupang hindi kailanman mabubura ng kahit anong sabon. Ang mga kamay na ito ang nakakaalam ng katotohanan. Dahan-dahan kong naramdaman ang isang maliit at mainit na kamay na humawak sa aking palad. Si Lara. Tiningnan ko ang aking anak at sa kanyang mga mata ay walang takot, kundi isang matinding determinasyon. Binitawan niya ang aking kamay at naglakad patungo sa malaking screen na nakasabit sa gitna ng gallery. Kinuha niya ang isang makapal na sketchbook, ang kanyang talaarawan ng mga guhit mula noong unang gabi namin sa nayon. Hindi makapagsalita si Lara, ngunit ang kanyang mga galaw ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ipinakita niya sa harap ng mga kamera ang bawat pahina ng kanyang sketchbook.
Doon, nakaguhit ang bawat yugto ng aming paghihirap, ang pagkapunit ng aking mga kamay habang nagmamasa ng luwad, ang mga unang beses na nabasag ang aming mga gawa, at ang bawat inspirasyong nakuha niya mula sa mga alon sa dagat. Ang bawat guhit ay may petsa at pirma ng kanyang maliliit na kamay, mga pruwebang hindi kayang pekein ng kahit anong makinarya. Ma, itigil mo na ito. Ang boses ni Ricardo ay bumasag sa katahimikan. Humakbang siya palapit, hindi sa tabi ng kanyang ina, kundi sa gitna ng entablado. May hawak siyang isa pang folder, ang folder na nakuha niya mula sa aming dampa. Ang mga sketches na ipinapakita ni Mama ay gawa lamang noong nakaraang linggo. Alam ko, dahil ako mismo ang nakakita sa artistang binayaran niya para gayahin ang mga gawa ni Elena. Ang bawat tao sa bulwagan ay tila naging mga estatwa sa sobrang pagkagulat. Ang mukha ni Doña Aurora ay nawalan ng kulay. Ang kanyang labi ay nangatal habang nakatingin sa kanyang sariling anak na ngayon ay tumatayo laban sa kanya. Hindi lang iyan, patuloy ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Nalaman ko rin ang tungkol sa mga pondong kinuha ni Mama mula sa De La Vega Foundation para bayaran ang mga taong nanira sa kunggom ni Elena sa probinsya. Lahat ng ito ay nakatala rito. Ma, bakit mo ito ginawa? Ang bawat flash ng kamera na kanina ay nakatutok sa akin. Ngayon ay bumaling kay Doña Aurora. Ang bawat liwanag ay tila mga mata ng hustisya na humuhubad sa kanyang mga kasinungalingan. Ang kanyang kapangyarihan ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng malakas na alon. Mga walang utang na loob. Ang huling sigaw ni Doña Aurora, ngunit ang kanyang boses ay napaos. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. Tila ba hanggang sa huling sandali ay ako pa rin ang may kasalanan. Bigla na lamang nawalan ng balanse ang matanda. Ang kanyang marangyang terno ay tila naging isang mabigat na pasanin habang dahan-dahan siyang bumubagsak patungo sa makintab na sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang hudyat ng pagwawakas ng isang madilim na kabanata. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga sigaw ng paghingi ng saklolo ay umalinggaw-ngaw sa buong gallery. Nilapitan ko siya, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa isang uri ng habag na tanging niyang isang inang tulad ko ang makakaunawa. Tiningnan ko si Ricardo na mabilis na binuhat ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at lito. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaguluhang ito, nanatili akong nakatayo sa tabi ni Lara. Ang katarungan ay dumating sa paraang hindi ko inaasahan, ngunit ang tanong sa aking isipan ay nanatili. Sapat na ba ang pagbagsak ng kaaway para mahanap ang tunay na kapayapaan? O ang huling hininga ng galit ni Aurora ang magiging bagong tanikala na muling magtatali sa amin sa nakaraan? Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Imperyong De La Vega ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong talahiban. Ang mga pahayagan at telebisyon ay walang tigil sa pag-uulat tungkol sa malawakang korupsyon, mga pekeng dokumento, at ang unti-unting pagkaubos ng kanilang yaman dahil sa mga maling desisyon ni Doña Aurora. Ang bawat gintong palamuti sa kanilang mansyon ay isa-isang kinuha ng bangko. Ang bawat piraso ng kapangyarihan na itinayo nila sa loob ng maraming dekada ay tila naging alikabok sa hangin. Dinalaw ko si Doña Aurora sa ospital 1 linggo matapos ang kanyang pag-atake. Ang silid ay hindi na kasing garbo ng dati. Ito ay payak, malamig, at amoy gamot. Nakahiga siya roon, ang babaeng dati ay bawat salita ay batas. Ngayon ay hindi man lang maigalaw ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata na dati ay nanlilisik sa galit, ngayon ay nakatitig na lamang sa kisame. Walang kibo, walang boses. Nakalulunos ang makita ang isang reyna na nawalan ng kanyang trono at pati na rin ng kanyang kakayahang magsalita.
Ang katahimikang dati ay kinamumuhian niya sa amin ni Lara. Ngayon ay naging sarili niyang bilangguan. Mama, narito si Elena, ang mahinang sabi ni Ricardo na nakaupo sa tabi ng kama. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay malalim ang mga itim na bilog. At ang kanyang dating makisig na anyo ay napalitan ng hitsura ng isang lalaking pasan ang buong mundo. Hindi ko naramdaman ang galit habang nakatingin sa kanila. Ang naramdaman ko ay isang malalim na pakikiramay, hindi para sa kanilang nawalang yaman, kundi para sa kanilang mga kaluluwang naligaw sa dilim. Paglabas namin sa silid, sinubukan ni Ricardo na hawakan ang aking kamay. Elena, pakiusap. Alam kong huli na, pero baka pwede nating simulan uli. Wala na kaming pera, wala na ang kumpanya, pero natutunan ko na ang leksyon ko. Gusto kong maging ama kay Lara. Gusto kong maging asawa sa'yo, kahit sa isang maliit na dampa lang. Tiningnan ko siya ng matagal. Ramdam ko ang katapatan sa kanyang boses, ang pagsisising matagal ko nang hinintay na marinig. Ngunit sa loob ng aking puso, wala nang puwang para sa nakaraan. Ang sugat ay naghilom na, ngunit ang mga pilat ay nagsisilbing paalala na ang pag-ibig na walang respeto ay hindi kailanman magiging sapat. Ricardo, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang mahinahon kong tugon, pinapatawad na kita para sa aking sariling kapayapaan. Pero ang Elena na kilala mo, ang babaeng handang lunukin ang lahat para sa iyo, ay wala na. Namatay siya noong gabing itinapon niyo kami sa ulan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ricardo, isang tahimik na pagtangis ng isang lalaking nirealisa na ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya ay hinayaan niyang mawala dahil sa huwad na kinang ng ginto. Lumipas ang mga buwan at isang himala ang nangyari. Gamit ang perang kinita ko mula sa aking mga exhibition at ang tulong ng ilang mga investor na naniwala sa aking layunin, nabili ko ang lupang kinatatayuan ng lumang mansyon ng mga De La Vega na kinumpiska ng bangko. Ngunit hindi ko ito ginawang tirahan. Sa araw ng pagbubukas, ang malaking gate na dati ay nagsisilbing bakod ng diskriminasyon ay pinalitan ng isang makulay na arko. Ang nakasulat dito ay hindi na ang pangalan ng pamilya, kundi siningin ng katahimikan, paaralan para sa mga batang espesyal. Ang mga silid na dati ay puno ng malamig na usapan ay puno na ngayon ng tawanan, ng amoy ng sariwang luwad at ng makukulay na pintura. Si Lara ang aking unang guro sa sining. Pinapanood ko siya habang masaya siyang sumusenyas sa kanyang mga estudyante. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Wala nang nagdidikta sa kanya na siya ay hindi perpekto. Dito, ang bawat bata ay isang obra maestra. Habang naglalakad ako sa hardin, nakita ko ang isang pamilyar na box sa may pintuan ng paaralan. Walang nakasulat na pangalan, tanging isang maliit na ukit ng isang puso sa ibabaw ng takip nito. Binuksan ko ito at ang aking hininga ay tila tumigil sa lalamunan. Sa loob ay may isang maliit na sapatos na yari sa luwad at sa ilalim nito ay may isang sobreng kulay itim. Nang buksan ko ang sobre, isang lumang litrato ang nalaglag. Ang litrato ni Lara, noong sanggol pa siya nakasama ang isang taong hindi ko inaasahan. Isang katotohanang mas matindi pa sa lahat ng nalaman ko, ang tila sumampal sa akin sa gitna ng aking tag. Sa loob ng sobre, isang lumang litrato ang nalaglag, isang litratong kupas na ang kulay, ngunit malinaw ang bawat detalye. Nakita ko ang yumaong asawa ni Doña Aurora, ang ama ni Ricardo, na masayang karga-karga ang isang sanggol. Ang sanggol na yon ay si Lara. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa nanginginig na tinta. Para sa aking apo, ang tunay na tagapagmana ng aking puso at sining, huwag mong hahayaang burahin ng mundo ang iyong ganda. Napatakip ako ng aking bibig
habang ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabuo sa aking isipan. Si Lara, hindi lamang siya isang batang kinuha namin sa ampunan. Siya ay anak ng nakatatandang kapatid ni Ricardo na namatay sa isang aksidente. Ang anak na itinago ni Doña Aurora dahil natatakot siyang ang mana ng pamilya ay mapunta sa isang batang may kapansanan. Ang lahat ng sipayo, ang lahat ng pagtataboy, lahat ng iyon ay dahil sa takot ng isang matandang babaeng lalong naging bulag dahil sa kasakiman. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na habag para kay Lara. Ang batang ito na itinuring na basura ay ang mismong dugo at laman na dapat ay pinakainiingatan ng pamilyang ito. Kaya naman pala ganoon na lamang ang puot ni Doña Aurora sa kanya. Tuwing titingin siya kay Lara, nakikita niya ang katotohanang pilit niyang ibinaon sa lupa. Iniligpit ko ang litrato at dahan-dahang sinarhan ang kahon. Tumingin ako sa paligid ng paaralan, sa mga batang masayang naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Ang yaman ng mga De La Vega ay maaaring nawala na. Ang kanilang mansyon ay naging isang paaralan na, ngunit ang tunay na pamana, ang sining, ang pag-ibig at ang katatagan ay mananatiling buhay sa mga kamay ni Lara. "Mama, halika na po." Ang senyas ni Lara mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa gitna ng mga bulaklak sa hardin. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik mula sa pagtuturo ng pottery. Ngunit ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa anumang diamante na nakita ko sa mansyon. Ngumiti ako at dahan-dahang naglakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila isang paglayo sa dilim ng nakaraan at paglapit sa isang buhay na punong-puno ng tunay na ningning. Hindi na kami kailanman magiging liability. Ngayon, kami na ang may-ari ng aming sariling tadhana. 5 taon na ang lumipas. Ang bango ng basang lupa at ang init ng sikat ng araw sa hapon ay nananatiling saksi sa bawat pag-ikot ng gulong ng buhay. Dito sa loob ng sining ng katahimikan, ang bawat dingding na dati ay saksi sa malamig at malupit na pag-uusap ng mga De La Vega ay napalitan na ng mga makukulay na mural at mga istanteng puno ng mga obrang yari sa luwad. Hindi na ako ang Elena na laging nakayuko at natatakot sa sariling anino. Nakatayo ako sa gitna ng hardin, pinagmamasdan ng aking anak na si Lara. Isang dalagitan na ngayon na may tindig na puno ng tiwala sa sarili. Hindi na siya ang batang nakasiksik sa sulok. Siya na ang nagtuturo sa mga batang katulad niya na ang katahimikan ay hindi isang kapansanan, kundi isang espesyal na uri ng musika na tanging ang puso lamang ang nakakarinig. Nabalitaan ko na ang mansyon sa lungsod ay tuluyan ng nalimot ng mga tao. Si Doña Aurora ay pumanaw na 2 taon na ang nakalilipas. Mag-isa sa kanyang malamig na silid, baon ng kanyang mga ginto na hindi man lang nakapagbigay sa kanya ng kahit isang tunay na yakap sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang kanyang kapangyarihan ay natunaw na parang kandila sa hangin, iniwan ng isang pangalang wala ng ningning. Si Ricardo, paminsan-minsan ay nakikita ko ang kanyang mga padalang liham at mga donasyon para sa paaralan. Hindi siya nagpapakita, isang pasya na kapwa namin iginagalang. Sa kanyang huling sulat, sinabi niyang natagpuan na niya ang kapayapaan sa pagtatrabaho sa isang maliit na paggawaan ng kahoy sa malayo. Doon, natuto siyang humawak ng mga kasangkapang magaspang, nalaman ang halaga ng paggawa gamit ang sariling mga kamay sa halip na mag-utos lamang gamit ang kapangyarihan ng pera. Pinatawad ko na siya, hindi dahil kailangan ko siya, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bigat sa aking paglalakad patungo sa bukas. Isang hapon, habang ang langit ay unti-unting nagiging kulay ube at kahel, naupo kami ni Lara sa dalampasigan malapit sa paaralan. Ang tubig ng dagat
ay dahan-dahang humahalik sa buhangin. Lumilikha ng isang banayad na ritmo na tila isang dambuhalang oyayi. Ang lamig ng hangin ay banayad na humahaplos sa aming mga mukha, malayo sa malupit na bagyong sumalubong sa amin noong gabing iwan namin ang lahat. Kinuha ni Lara ang aking kamay at iginuhit sa aking palad ang isang maliit na hugis ng puso. Kasunod ang senyas na ang ibig sabihin ay masaya ako, Mama. Naramdaman ko ang isang malalim na kaligayahan na umapaw sa aking dibdib. Isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng kahit anong diamante sa mundo. Ang aming buhay ay hindi naging perpekto. Puno ito ng mga pilat at mga basag na bahagi, gaya ng aming mga gawang luwad. Ngunit natutunan ko na ang isang bagay na muling nabuo mula sa pagkakadurog ay mas matibay at mas maganda kaysa sa anumang bagay na hindi kailanman nasubukan ng apoy. Ngayon, kapag tumitingin ako sa salamin, hindi na ako nakakakita ng isang biktimang sugatan. Ang nakikita ko ay isang babaeng muling isinilang, isang inang nanalo sa laban, at isang kaluluwang sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng katahimikan. Ang tunay na sining ng buhay ay hindi ang pag-iwas sa sakit, kundi ang paggamit sa bawat piraso ng ating pagkakadurog upang makabuo ng isang mas matibay at mas marilag na obra. Sa bawat pag-ikot ng aking mga kamay sa luwad, nararamdaman ko ang pintig ng puso ng aking ama, ang katatagan ng aking anak, at ang sarili kong muling pagkabuhay. Wala na ang pangalang De La Vega sa aming mga dokumento, ngunit ang tunay na dangal ay nananalaytay sa bawat himaymay ng aming pagkatao. Isang dangal na hindi nakabatay sa ginto, kundi sa kakayahang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Habang unti-unting lumulubog ang araw at ang kadiliman ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, hindi na ako natatakot. Dahil alam ko na sa bawat pagtatapos ng isang kabanata, may isang bagong umaga na naghihintay. Ang katahimikang dati ay itinuring kong sumpa. Ngayon ay naging pinakamaganda naming awit. Isang awit ng tagumpay, ng pag-asa, at ng wagas na pag-ibig. Tumingin ako sa langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy kalayaan. Kami ay malaya na. Sa wakas, kami ay buo na muli.